Frontline workers ng gobyerno kailangan upang palakasin kontra human trafficking ayon sa isang dayuhang eksperto. Si Madeline Villar-Moratillo sa detalye ng balita. Sa kabila ng pinalakas na kampanya ng gobyerno kontra human trafficking, patuloy pa rin ang pagtaas sa mga kaso nito sa bansa. Sabi ni IBMATA o International Border Management and Technologies Association CEO Sharon Ailey, hindi sapat ang teknolohiya kung kulang ang kasanayan at dedikasyon ng mga tao na nagbabantay o yung mga nasa frontline. Sabi ni Ailey, nakabatay pa rin sa husay sa pagtatrabaho ng frontline workers sa border protection ang anumang makinarya na gamit sa pagbabantay. Technology works best when it's implemented by experienced and well-trained officers. So it's really, really important that we're investing in our people and we are training our people and providing them with the tools that they need to do their job and to invest in their development. Pero hindi lang naman aniya sa Pilipinas matindi ang hamon rito sa mga sindikatong sangkot sa human trafficking na gumagamit ng salapi para maisagawa ang illegal nilang aktibidad. These are organised criminal gangs. This is big business. There's a lot of money involved, and these people will, respond to that, and they are modernising and they are developing, and the threats are always changing and evolving. Sabi ni Ailey, kontento naman siya sa mga nakitang programa at pagsisikap ng Pilipinas sa paglaban sa human trafficking. Pero kailangan pa itong palakasin. Nitong nakarang araw, nagkapagpulong siya kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Kabilang sa pinag-usapan anya nila ay ang mga hakbang ng gobyerno para mapigilan maging biktima ng traffickers ang mga Pilipino. Gayon din ang mga inilagay na electronic gate sa mga paliparan at mas epektibong palitan ng impormasyon kung saan mas marami na ang natutukoy na may kaso bago pa man makapasok o makalabas ng bansa. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.